Know your SSS, an overview of SSS membership and its benefits. So if ever na mayroon pong concern regarding sa ating presentation, maaari po kayong mag-chat po sa box para makita po natin yung ating magiging problema. So ano po ba yung Social Security? Social Security, ito po yung protection that society gives to its member against against economic and social distresses caused by the contingencies, katulad po ng nabanggit kanina ng ating sa opening remark, yung mga benepisyo na ibinibigay ni SSS kapag ang mga miyembro ay nagkaroon ng mga contingencies tulad ng pagkakasakit, pagbubuntis o pag unemployment, pagkabalda or disability, retirement due to old age, funeral and death. So yan po yung mga benepisyo na ibinibigay ni SSS at yan po ang ating tatalakayin kung ano po at paano natin makukuha o makiklaim ang mga benepisyo na ito. So sino po ba yung kino-cover ng Social Security System? So compulsory coverage po, ito po yung mga employed in public sectors. So kapag po tayo nakapagtrabaho sa mga private sector, mandatory po na sila ay kino-cover ni SSS. Ganon din po yung mga self-employed members, household helpers, and overseas Filipino workers or yung ating mga OFWs. Yun naman pong mga voluntary members, voluntary coverage, ito po yung mga members na separated from employment. So sila po yung as voluntary members. Mga previous self-employed, halimbawa sila may mga source of income dati na natigil o nagsarado yung kanilang negosyo, o kaya naman sila ay kung halimbawa po sila ay mga job order or contract of service na separate o na-terminate na, so pwede silang magpatuloy ng kanilang paghuhulog as voluntary member. Ganon din po yung mga non-working spouse. So kung halimbawa po bilang isang asawa, ang naging obligasyon lang niya is sa bahay, mag-alaga ng kanyang mga anak, so responsibilidad bilang nanay or tatay at yung kanyang kabiyak ang nagtatrabaho, maaari po silang maging cover ni SSS as non-working spouse. So doon po sa coverage ng non-working spouse, 50% po ng kinikita ang pwedeng maging basihan ng kanyang hulog. So under sa Republic Act 11199 o coverage of self-employed. So compulsory coverage po of self-employed, ito yung mga all self-employed professionals, partners, and singles proprietor of businesses, actor, actresses, director, scriptwriters, professional athletes, coaches, trainers, and individual farmers and fishermen. So sila po yung ang coverage status po nila o membership status is magiging self-employed. So pagdating naman po sa coverage ng ating SSS, ang Social Security System po ay malawak ang kanyang sakop, yung contingency period. So from the start na ikaw ay nagkaroon ng SSS member at nagkaroon ka ng isang hulog, lifetime po ang coverage nyo na o yung range ng coverage mo ay hanggang ikaw ay nabubuhay. So once you are a member, lifetime po ang inyong membership kay SSS. Pagdating naman po sa duration ng coverage, lifetime nga po tulad ng sinabi ko. Once na ikaw ay naging member ni SSS hanggang sa ikaw ay mawala sa mundo o sa lupa, ikaw ay covered ni SSS. Pagdating naman po sa guarantee, 100% po ay guaranteed po tayo ng ating government. So kung ano mang mangyari kay SSS, mawala ng pondo o magkaroon ng problema, ang benepisyo po ay hindi po mawawala. Iyan po ay covered po, guaranteed po ng ating government. So ano po yung mga benepisyo na ibinibigay ni SSS? So tulad kanina, ito po yung pinakita natin, yung sickness benefit. So ang sickness benefit po, ito yung daily cash allowance na ibinibigay sa bawat miyembro for the number of days na siya ay hindi nakapagtrabaho dahil sa pagkakasakit o injury. So meron tayong mga qualifying condition para ma-avail ang sickness benefit.
So una, dapat ang isang membro ay na-confine for at least 4 days. Yung confinement po, pwede siya sa bahay or sa hospital. Hospital confinement or home confinement for at least 4 days. Pangalawa po, dapat siya ay may at least 3 monthly contribution within the 12-month period immediately preceding the semester of sickness or injury. So, ibig sabihin po, halimbawa po kung ang isang miyembro ay nagkasakit ngayong January 2025, so ang semester of contingency niya o semester of sickness or injury is mula October 2024 to March 2025. So dapat meron siyang at least 3 months contribution prior to that semester. So yung mula September, mula mula October 2023 to September 2024, at least meron siyang 3 buwang hulog. Kung mayroong 6 na buwan o 12 months siya, kukuha ng 6 highest monthly contribution doon sa last 12 month na yon para yun ang maging basihan ng computation o ng benepisyo na ibibigay sa isang membro. So, kailangan po na makapag-notify si member kay SSS. Kapag ka po self-employed or individual member, voluntary or OFW, direct po ang notification natin kay SSS. If employed naman po, ang employer po ang magsasubmit ng notification kay SSS. Pero dapat magno-notify din si employed member sa kanyang employer. At kapag employed, dapat nagamit niya na yung lahat ng company sick leave with pay. Kasi yun po ay binabawas kapag may naiwan pa. Kung halimbawa ang isang member ay nagkasakit ng 1 buwan, so at mayroon siyang sick leave with pay na may 10 araw pa na hindi pa nababayaran, so ibabawas yun doon sa number of days na i-approve. Kung na-approve ng 30, less mo yung 10 days na company sick leave with pay na hindi pa siya nababayaran. So yun po yung qualifying condition pagdating po sa ating sickness benefit. So ang sickness benefit po, ang average po ng kanyang magiging daily allowance ay 90% ng ang percentage po. Kung siya ay 500 times 90% times number of days kung ilan yung na-approve. So isa pa po sa benepisyo na ibinibigay ni SSS ang maternity benefit. Ito yung daily cash allowance granted to a female member who is unable to work due to childbirth or miscarriage or emergency termination of pregnancy or ETP. So meron din tayong mga qualifying condition pagdating sa maternity benefit. So the member has paid at least 3 months of contribution within the 12-month period immediately before the semester of his childbirth or miscarriage or emergency termination or of pregnancy. So katulad nga po doon sa sickness, dapat at least mayroon 3 months contribution prior do sa period na kung kailan siya nanganak or nakunan. Kung halimbawa po ang isang miyembro ay manganganak ngayong January, so ang semester po niya is October 2024 to March 2025. So backward tayo ng 12 months, at least mayroong 3 months contribution posted. If employed, she must have given notification of her pregnancy and expected date of delivery through her employer. Pero kung halimbawa naman po, siya ay separated from employment, self-employed, voluntary, or OFW, direct po tayong magno-notify kay SSS ng ating notification at na tayo ay nagdadalang tao o buntis. Under our Republic Act 11210 or yung 105 days na expanded maternity leave law. So dati po ang ating maternity benefit ay binibigay lamang po kapag yung CS ay 78 days, kapag normal ay 60 days. So nabago po ito. Kapag ka po normal or CS, meron nang ibinibigay na 105 days ang SSS para dun sa mga miyembro na nanganak or nagbuntis. 120 days naman kapag additional 15 days for solo parent under dun sa RA 8972 or Solo Parent Welfare Act. At kapag naman miscarriage or emergency termination of pregnancy including stillbirth, so 60 days lang po ang ibinibigay ni SSS.
Kapag ka po employed ang female worker, makakakuha siya ng maternity benefit kung siya ay naka-maximum contribution and kung ang hulog niya po ay in excess doon sa maximum contribution o yung kanyang salary is in excess doon sa monthly salary credit, so magkakaroon pa rin siya ng salary differential to be paid by the employer. So for employed female member po yon. Pwede rin pong mag-allocate ng 7 days yung member sa kanyang child's father, whether married or not. Pwede niyang mag-allocate ng 7 days. Or alternate caregiver, relative or current partner sharing the same household. So itong allocation na to, hindi po siya, except po siya dun sa paternity leave na 7 days. So yung, pag nag-allocate kayo ng 7 days, so yung partner nyo o yung asawa na inallocate nyo, na binigyan nyo ng allocation, maaari siyang mag-leave sa company ng 14 days. So yung 7 days with paternity leave, so automatic po yun, nasa batas naman po na sila ay bibigyan ng 7 days at may with salary. So pag na-allocate tayo, another 7 days, so mayroon silang 14 days. Ito naman po ay option para sa member female na mag-allocate. So ang ating maternity benefit prescriptive period ay 10 years from the date of delivery or miscarriage or ETP. So kung tayo halimbawa ay noong time na mga anak ay qualified tayo doon sa ating contribution, hindi lang tayo nakapag-avail at hindi pa lumalampas ng 10 taon, maaari nating balikan at makapag-file ng maternity benefit. So ito naman po yung isang benepisyo na ibinibigay. Ito po yung pinaka-latest na benepisyo na ibinibigay ni SSS, yung unemployment benefit. Ito yung cash benefit granted to a member who are involuntarily separated from employment. Kumbaga ay sa ayaw man nila at sa gusto o sa ayaw man nila na sila'y tinanggal sa pagtatrabaho, nandyan pa rin si SSS para magbigay ng benepisyo upang kumbaga makarecover din o hindi siya basta-basta yung walang income na dumadating sa kanya. So mayroon siyang benepisyo na matatanggap kay SSS. Pero ito po ay may mga qualifying condition din para ma-avail yung benepisyo na ito. So kailangan ang member ay not over 60 years old of age upon separation except kung kayo ay mga mine workers ay 50 years old. Kapag racehorse jockey is 55 years old. Not over 55 pagka mine workers, pagka naman racehorse jockey not over 55 years old. Paid at least 36 monthly contribution. So yung monthly contribution, ito po yung binibilang from the start na kayo ay nakapaghulog kay SSS. Hindi po yung latest 36 months lang po. Doon sa 36 months na yon, dapat meron kayong 12 months na contribution within the 18-month period immediately preceding the month of involuntary separation. So kung halimbawa, involuntary separated kayo ng January, so backward po tayo dun sa 18 months, kailangan at least meron kayong 12-month contribution sa period na yon. At kailangan wala pa siyang na-avail na unemployment benefit within the last 3 years prior to the date of involuntary separation. So kung halimbawa ay after 3 years, nakapag-avail na kayo and after 3 years, na-separated uli kayo sa trabaho na involuntary separation, so pwede pa uli kayong mag-avail ng unemployment benefit. Involuntary separation from employment due to enumerated grounds. So ito po yung mga case kung saan qualify po ang isang employed member sa unemployment benefit. Authorized causes for termination of employment under Articles 298 and 299 of PD number 442 of Labor Code of the Philippines as amended. Number 2, just causes stated under Article 300 of PD number 442 or the Labor Code of the Philippines as amended, for which an employee may put an end to the employment relationship without notice to employer. And number 3, in economic downturn. For natural or human-induced calamities, disaster, and other analogous cases as may be determined by the Department of Labor and Employment and
SSS. Pagdating po sa unemployment benefit, katuwang po ng SSS ang Department of Labor and Employment. So, ito naman po yung mga grounds na kayo ay hindi pwedeng ma-qualify sa unemployment benefit. Unang-una, kung kayo ay tinanggal dahil sa serious misconduct, willful disobedience to a lawful orders, gross habitual neglect of duties, fraud or willful breach of trust, loss of confidence, commission of crime or offense, analogous cases, example yung abandonment, gross inefficiency, disloyalty, conflict of interest, and dishonesty. So yan yung mga grounds kung saan hindi kayo pwedeng maka-avail ng unemployment benefit. So ang employment benefit natin may prescriptive period din po tayo na 1 year. So from the date na ikaw ay na-separate from employment. So meron na tayong tatlong benepisyo. So ito yung pang-apat, disability benefit. Ito yung cash benefit granted to a female member who becomes permanently, excuse me, who becomes permanently disabled either partially or totally. So meron tayong two types of disability benefit. Ito yung permanent partial disability, ito yung una. It is a complete and permanent loss or use of any body part and does not totally prevent a member from engaging a gainful occupation even if his condition is an incurable state. So halimbawa ay naputol yung isang kamay, so kumbaga capable pa rin siya kapag gumaling na makabalik o makapagtrabaho ulit at makabalik sa kanyang occupation. So ito po yung mga list o schedule of permanent partial disability na tinitingnan po ni SSS. Ito po yung dumadaan pagdating sa aming medical section. So tinitingnan po din nila yung mga percentage of damage. Halimbawa, yung one thumb. Kung ang sa isang daliri lang po yung hinalaki ay totally naputol, so bibigyan ng number of months na 10. Pero kung halimbawa in percentage, konti lang yung nabawas, so kalahati lang, so possible po na siya i-reduce yung number of months of disability benefit. So one index finger, 8 months, one middle finger. So bawat part po ng ating katawan may katumbas na number of months na ibinibigay pagdating sa partial disability. Yung isa naman po, yung permanent total disability. It is a condition wherein an irreversible state is reached and the member who is suffering therefrom is completely and permanently prevented from engaging in any gainful occupation. So, ang example po nito, yung nawala yung both side po ng kanyang loss of both side or kaya naman yung loss of two limbs na hindi na siya talaga capable na makatayo o makalakad, and other cases na idinidetermine po ni SSS pagdating po sa permanent total disability. So, component po of disability benefit. So, yung basic benefit po, ito yung kung naka 36-month contribution or 36 monthly contribution prior to sa semester of disability. So, binibigyan po ng monthly pension ang isang member. Kapag naman po less than 36 monthly contribution prior sa semester of disability. So one-time payment lang po or lump sum lang po ang ibinibigay ni SSS. Plus, may supplemental allowance po na 500 pesos per month. And kapag naman po ang approval niya is 12 days, so meron din siyang ma-receive na 13-month pension. Every December, at least 12-month pension duration. So dependent pension din po, mayroon din na 10% of monthly pension or 250 for each minor child. Only 5 minor children and 4 members with total permanent disability only. So ang ating disability benefit, ang prescriptive period po nito is 10 years from the date of occurrence of disability. Kung tayo po noon, before tayo maka-totally recover, ay na-disable way back or 8 years ago or 9 years ago,
So pwede pa pala natin ma-claim ang disability benefit. So panglima po, ito po yung ating hinihintay na kapag tayo ay dumating sa pag-edad, tayo ay mag-retiro sa ating trabaho, so tayo ay pipila sa ATM, magwi-withdraw every month ng ating pension, dediretso nga lang sa Mercury Drug para sa maintenance. So retirement benefit, ito ay yung cash benefit paid to a member who can no longer work due to old age. So may mga qualifying din po pagdating sa retirement benefit. So optional po sa isang member pagdating po ng 60 years old. Pagdating naman po ng 65 years old, compulsory na po ang retirement benefit. Under Republic Act 10757, effective April 27, 2016, kapag mine workers, 50 years old po, optional retirement, and compulsory kapag 60 years old. Kapag naman po racehorse jockey, 55 years old po ang compulsory retirement or retirement not earlier than May 24, 2016. So kung tayo po ay naka 120 monthly contribution prior to the semester of retirement, so meron tayong monthly pension na marireceive. Kapag naman po less than 120 monthly contribution, one-time payment lang po ang ibibigay ni SSS or lump sum amount ang ibibigay ni SSS. So pwede tayong mag-advance ng 18 monthly pension kung tayo ay nag-file ng retirement, and meron din tayong marireceive na 13-month pension every December. So kapag December, twice po yung marireceive ni member, yung kanyang December pension and 13-month pension. Also, meron ding dependent pension kung halimbawa mayroon tayong minor na anak at that time tayo nag-file ng retirement. So 10% of monthly pension or 250 for each minor child. Only 5 minor children. So kung halimbawa nung tayo nagretiro, meron tayong 5 minor na anak na inilagay, yung sunod-sunod na wala pang 21 years old, yun po ay bibigyan ng 10% or 250. Pero kung halimbawa po na lumampas na po yung isa, nag-21 na o kaya nag-asawa na o nagtrabaho na kahit wala pang 21. So automatic po yun ay matatanggal doon sa 10%. Hindi na po tayo pwedeng magdagdag uli ng isa pa kung tayo ay nagkaanak pa ulit prior doon sa ating retirement application. So yung only 5 minor children doon sa wala pong kumbaga ay substitution o yung ipapalitan natin yung nag edad 21 na o nag-asawa na o nagtrabaho na. So pagdating po pala sa ating retirement, yung optional retirement na 60, ito po ay binibigay lamang po, pwede lang po ma-avail kapag ang isang miyembro ay separated na from employment at age of 60. Kapag naman po siya ay employed, o kaya ay self-employed member, maaari lang po ma-avail niya ang retirement benefit from age 61 to 64 kung siya ay do sa period na na-separate sa kanyang pagtatrabaho o na-separate from self-employment. Pero pagdating ng 65, so kahit po siya ay employed o gainfully pa, so maaari na po siyang mag-file ng retirement pension, ng retirement benefit. So ito naman po yung isang benepisyo pa na ibinibigay ni SSS. Ito yung funeral benefit. A cash benefit payable to a legal spouse or to whoever paid for the burial expenses of the deceased member. So sa ngayon po, effective noong June 2024, kapag ka ang member ay nanamatay or deceased member is with one contribution to 35 contribution, 12,000 lang po ang ibinibigay na funeral benefit dun sa magkiklaim o dun sa gumasto sa pagpapalibing. Kapag naman po naka 36 months contribution,
pataas, up to the month of death, 20,000 po ang ating minimum, up to 60,000 ang maximum. Depende po sa number of months at amount of contribution ng member. So after ng funeral benefit, mayroon din tayong death benefit. Ito naman po yung cash benefit granted either as a monthly pension or lump sum amount to the beneficiary of a deceased member. So meron tayong for monthly pension, granted to primary beneficiary if 36 more than 36 monthly or 36 and more than 36 pataas or monthly contribution before the semester of death. Makaka-avail ang primary beneficiary for monthly pension. For lump sum amount granted to primary beneficiary if less than 36 monthly contribution before the semester of death. Granted to the secondary beneficiary if the deceased member of primary beneficiary is more than 36 monthly contribution or 36 more than contribution before the semester of death. So, ang inalo po dito, kung halimbawa, ang isang miyembro ay namatay o deceased member is namatay with less than 36 monthly contribution at meron siyang surviving spouse, so lump sum lang din po ang ibibigay. Pero kung halimbawa naman po, naka more than 36 months ang deceased member na namatay pero wala naman siyang primary beneficiary, so lump sum din po o one-time payment lang daw po ang ibibigay sa mga sa mga secondary beneficiary naman. So ito po yung ano ng ating mga beneficiary. Hierarchy. So primary beneficiary, ito po yung dependent legal spouse and minor children. So pag sinabi natin dependent legal spouse, so mayroon siyang kasulatan na siya yung asawa sa marriage contract and minor na less than 21-year-old. Kapag ka po sa SSS, ang minor po is less than 21-year-old o kaya naman kahit pag naman po wala pang 21 years old, nakapag-asawa na o nakapagtrabaho na, so hindi na siya considered as minor po sa SSS. Pero kung siya ay dependent pa rin po sa magulang hanggang 21, so consider po siya as minor children. Sa secondary beneficiary naman po, if ever na hindi po nag-exist yung primary beneficiary, so pupunta tayo dun sa secondary beneficiary. Sino-sino yung mga secondary beneficiary? So dependent parents. Kung halimbawa naman po ay wala na rin po yung mga magulang, pupunta tayo dun sa mga designated beneficiary. Kapag wala din pong designated beneficiary, dun sa legal heirs. So kumbaga, hindi po natatapos lang dun sa primary o sa magulang. Marami pong pwedeng bigyan ang beneficiary. Kaya maraming pwedeng mabigyan ng benepisyo ang isang miyembro kapag namatay. So yun po yung mga benepisyo na ibinibigay ni SSS, yung sickness, maternity, unemployment, disability, retirement, funeral, and death benefits. So may isa pa pong ibinibigay ang SSS na tinutulungan ng SSS. Ito po yung EC benefit. Basic pack of coverage ng self-employed person. So nagsimula po ang coverage ng self-employed member noong September 2020. So dati po ang covered lang po ng EC o Employee Compensation Program ay yung mga employed workers na if ever mayroon silang pagkakasakit or injury during work o yung work connected, so maaari po sila o mabibigyan din sila ng isa pang benepisyo. Ito po yung EC benefit. Pero dahil ang isang self-employed member ay nanggagaling ang kanyang kita o pinagpapaguran din niya o pinagtatrabahuhan niya, so sila po ay kinover na rin po ng ECC o ng Employee Compensation Commission para makareceive din po ng another benefit kung ang kanilang pagkakasakit o injury o pagkamatay ay work-connected.
Para sa mga empleyado o yung self-employed member na nakaranas ng work-related sickness, injuries, or deaths, sabi nga, easy lang yan. May programa ang gobyerno para sa inyo. So ito po yung mga benepisyo na ibinibigay po ng ating easy program. So loss of income benefit, medical benefit, career allowance, rehabilitation services, cash assistance, death and funeral benefit. So kung halimbawa po ang isang miyembro ay nagkasakit dahil sa na work connected o na injured na work connected, dalawa pong benepisyo ang pwede niyang makuha. Mayroong sa SS sickness at EC sickness. So ganun din po sa disability. And same thing with do sa death and funeral. So maaari po kayong mag-visit sa website po ng ECC para mas maintindihan kung ano yung coverage ng programa ni ng ECC natin. Sa Facebook page, sa website nila at meron din silang number. So, ang kailangan lamang po pagka doon sa mag-a-avail ng ating easy benefit, so kailangan merong easy logbook. Ito po yung standard format ng easy logbook na ibinibigay o sinasubmit ng member. Kung halimbawa ang self-employed member, directly siya ay mag-notify kay SSS. Yung sample easy logbook, mostly, ang may hawak niyan ay kung halimbawa ay sa mga LGU, yung mga guard, o kaya yung HR ang nagme-maintain ng easy logbook. Nandyan yung pangalan, date of contingency, place of contingency, nature of contingency, number of work, was absent for work, and remarks. So ang ating easy benefit, hanggang 3 years na po ang prescriptive period. So maaari po tayo maka-avail within 3 years from the date na tayo ay na-aksidente bilang nagkasakit o na-aksidente as empleyado. So ito po yung ating bagong contribution table effective January 2025. Schedule of contribution. Under sa SSS Circular 2024-008 dated December 9, 2024, 2024, pursuant to the following issuances, the new schedule of contribution of self-employed members and guidelines are hereby issued. Republic Act number 11199, otherwise known as Social Security Act 2018, which include a provision that increases the following year 2025. So ngayon po, ang ating contribution rate is 15%, minimum monthly salary credit of 5,000, and maximum salary credit of 35,000. So yung 15% ng 5,000 minimum is 750 pesos plus 10 pesos na easy. So 760 kapag yung minimum contribution under self-employed member. Social Security Commission Resolution number 560, that's at that 2024 dated November 15, 2024. So yung ating implementation ng ating increase in contribution, yan po ay naka-mandated sa Republic Act 11199. So nag-start po tayo ng increase ng contribution noong 2021. Dati po noong 2020 siya ay 12%. 2021 naging 13%. At ang ating salary bracket ay 20,000. 25,000. Noong 2023, naging 14%. Ang maximum natin is 30,000. Tapos ngayon po, this year, 2025, 15%. Ang maximum natin is 35. So ito po yung schedule ng ating SSS contribution for self-employed member. So kung halimbawa po tayo ay kumikita, naglagay tayo dun sa ating member data change request na ang income natin ay 10,000. So ang ating magiging kaltas o hulog kay SSS is yung regular ay 1,500 for SS contribution and EC of 10 pesos. So 1,510. Pero kung ang ilalagay po natin ay sa minimum muna, 5,000 ang ating magiging salary credit. O yung ating kinikita sa isang buwan ay 5,000,
Ang magiging hulog po natin is 750 pesos plus 10 pesos na easy. So, 760. Ngayon po, pwede naman po kayo na, halimbawa, ang inyong nag-self-employed po kayo this January 2025. Ilagay ko muna is minimum muna ako. Maglalagay ako ng minimum contribution. So, pagka ganyan po, pwede po naman tayong magtaas ng contribution. Whether dun sa bracket na kaya po ninyong hulugan. Unless na pag edad po ng 55 years old, so one step lang po ang pwede nating ilalagay na increase. Kung halimbawa tayo ay 55 na, ang last na hulog natin ay 710 lang, 750 plus 10, so 760, ang pwede nating maging hulog sa susunod na taon is yung 825 plus 10 pesos lang. Hindi tayo pwedeng tumalon ng mas malaking increase ng hulog ng contribution kapag po 55 years old. Pero before 55, pwede kayong maghulog ng mas mataas na kaya nyo. Ang maximum po natin is 30,000 salary 35,000 salary bracket. So 5,280. So doon po sa 5,280, diyan po papasok yung ating mandatory provident fund o tinatawag natin ngayong pension booster. In excess po sa 3,000 pesos, papasok po siya as mandatory provident fund. Automatic po sa system na papasok siya doon sa provident fund. At yung pong provident fund na yan ay magiging dagdag para doon sa pagdating nyo ng 60. Yung kinita at yung naipon nyo na makukuha din upon retirement. So pagdating naman po sa loan, ito po yung mga uh, binibigay ni SSS kapag ang isang miyembro ay nangangailangan ng dagdag na kagastusan. So, pag qualify po, pwede po mag-avail. Ito po ay yung salary loan, calamity loan, educational loan, at pagdating sa ating mga retiree pensioner, pwede sila sa pension loan. So, ang salary loan, with at least 36 months para sa 1-month loan, 72 months kung nakapaghulog ng 72 and above, 2-month salary loan. 6 of which paid within 12 months prior to the date of application. So, kumbaga, maglo-loan ka ngayon, dapat with at least 6 months contribution ka ng 2024 para ma-avail mo ang 1-month salary loan. Pero dapat meron kang 36 monthly contribution or more than that para kung naka-72 ka, may 2-month salary loan ang pwede mong ma-avail kay SSS. Pagdating naman po sa calamity loan, a loan program offered to a member residing in the NDRRMC declared calamities area with at least 36 monthly contribution. Regency also required. So, dapat yung declared ng NDRRMC. Kapag ka po ganyan declared ng NDRRMC, so yan po ay naka-link na po sa aming system kapag ka kayo ay covered noong lugar kung saan na-declare na calamity area. So meron din tayong educational loan. Kapag ka for degree courses, so meron tayong 20,000 per semester, trimester or quarter term, or full amount of tuition, miscellaneous fee, whichever is lower. Kapag naman po vocational, technical, excuse me, course, maximum of 10,000 per semester, trimester, quarter term, or full amount of tuition, miscellaneous fee, whichever is lower. So yung pong educational loan na yan to be payable upon kapag nakatapos na ng pag-aaral ang ating kumbaga ay ipinag-apply ng educational loan. So pagdating naman po sa ating mga retiree pensioner, so pwede silang mag-avail ng pension loan. So sa pension loan po, 3 to 12 times ng basic monthly pension or BMP plus yung 1,000 na increase ng ating pension. So but not exceed 200,000 for active regular SSS pensioner, not over 85 years old with no current deduction on pension loan. So kasi ngayon, marami ng mga lending, so doon napapasangla yung mga ATM.
So, ang SSS po ay nag-offer ng pension loan para yung ATM nila hawak pa rin nila. Yun nga lamang po ang babawasin ay yung kanilang magiging monthly amortization. So, maliit lang po ang magiging interest. Same lang din with salary loan ng mga regular member. 10% interest per annum ang magiging interest ng kanilang pension loan. So, yun po yung mga benepisyo at pribilehiyo ng member na ibinibigay po ni SSS. So sa ngayon po ibibigay ko po mag-aano po tayo ng isang speaker na magtatalakay naman kung papaano yung mga online services and other matters sa SSS services. So maraming salamat po ulit and thank you. For any question po, chat box lang po at mamaya po natin sasagutin yung inyong mga katanungan. So maraming salamat po. Ayan, welcome back po sa ating lahat. Let's start na po ulit our webinar para po sa ating second resource person. Okay po. And dun po pala sa mga nagtatanong po regarding po sa ating recording, we will upload this recording po sa ating HRDO website. Let, let me introduce our second resource person, Miss Caroline Masa, Senior Analyst, Management Section from SSS Calamba Branch. Good morning po, Ma'am Caroline. Mabuting araw po sa ating lahat. Ako po si Caroline Masa. So, doon na po tayo sa online services. So, basically po, lahat ng benefits na inia-apply and loans po ni SSS ay now available sa online. So, lahat po ng members ay required na mag-register po sa website ni SSS. So, we have our mobile app at ma-access nyo din po yung inyong portal sa website ni SSS for the purposes of showing you kung ano yung appearance ng aming portal. Ang gagamitin po namin dito ay yung sa inyong internet browser. So ito po, upon logging in, ito po yung face ng ating website. So nakalagay po dyan yung name, saka po yung SS number. Kung kayo po ay may existing UMID sa SSS, yung UMID picture po ninyo ang naka-appear dyan dito sa logo ng girl. Kung kayo po ay lalaki, logo ng lalaki po ang lalabas dyan. So, dun po sa screen, we have sa homepage po ng aming portal, nakalagay po dyan yung dashboard. Yung dashboard, yun po yung nakikita natin sa screen. Then, meron tayong Member Information tab, Services tab, Loans tab, Benefits tab, Payment Reference Number tab, and then yung logo or yung sign out icon. So, under Member Information tab, nakalagay po dyan yung member details, SSS UMID Pay Card Upgrade, Contributions, yun po. Under the member details, yan po yung lalabas. So, yung home address, mailing address, contact information, coverage history, kung kayo po ay may employer before or employed po kayo sa private sector before at kayo po ay napaghulog ng SSS, lalabas po siya dyan. Next tab po is yung UMID Pay Card Upgrade. So, kung meron na po kayo before na SSS, nakapagpa-picture po kayo ng UMID before, or meron na kayong UMID sa SSS before, pwede nyo siyang i-upgrade into pay card kung saan meron na siyang bank account na kasama. So, ito po yung pinipindot. Just make sure na yung UMID po ninyo ay walang 10 years, within the 10-year pabalik. Kung kailan nyo siya na-secure, kailangan within 10 years po. Yun po yung qualified for UMID pay card upgrade. So, ang gagawin lang natin dito, magda-download lang tayo ng Union Bank mobile app. Actually, pwede nyo na mapindutin yung step-by-step guide kung paano siya i-upgrade. If wala pa po kayong UMID, hindi po ito mapipindot. Yun po. Hindi po kayo makakapag-apply nito ng pay card upgrade.
So next tab po, nakalagay dyan yung contributions, nakalatag dyan kung ilan na po ba yung contributions ninyo, ilang taon na, at yung total amount of contributions. Yun po yung sa member information tab. Next po is disbursement services tab. Reminder lang po, hindi po tayo makaka-avail ng any benefit if wala po tayong enrolled na bank account. So, doon po tayo muna sa disbursement account. Mahalaga po ito kasi kung yun nga po, tulad na akin nabanggit, hindi po kayo makakapag-apply ng kahit anong benepisyo kay SSS. Or hindi po tayo makakasecure ng loan. Kung kayo po ay meron ng upgraded na pay card, automatic po na yun po yung magiging disbursement account natin. If wala po, mag-e-enroll po tayo ng other bank account. So, basta po PesoNet member yung ating depository bank, pwede po natin siyang i-enroll. Basically, ang requirements lamang po nito ay unang-una is proof of account, usually ATM with account number. Second is valid IDs, then selfie photo. Kung wala po tayong disbursement account, hindi natin mapipindot yung mga benefits or application for benefits. Sa disbursement account po, pwede tayong gumamit ng mga e-wallets sa remittance centers payout. Pero for benefits purposes po siya, pagdating sa loan, bank account po talaga yung ating required na i-upload. So, next po nun is benefit redisbursement if na-disapprove yung, may instances kasi na yung nai-enroll natin na bank account ay nado-dormant. So, dito siya papasok sa benefit redisbursement. So, kung wala naman tayong redisbursement, wala tayong makikita po dyan. Next is voluntary pension booster. So, ito i-explain natin kung ano yung features ng pension booster natin. Kung gusto niyo po mag-enroll, ito po yung tab. Actually, ito kasing ginagamit namin na for presentation purposes, enroll na siya. Kung hindi pa nakalagay dyan, enroll now. So, mamaya explain natin kung ano yung features ng voluntary pension booster. So, sa next tab naman, yung loans tab, we have salary loan, calamity loan, pension loan, and loan penalty condonation. So, na-explain naman ni Sir Michael kanina kung paano, sino-sino yung qualified for salary loan and calamity loan. Sa pension loan naman, kung meron tayong mga nanay, tatay, tita, tito, lolo, lola na nagpe-pension ng retirement kay SSS at meron silang online account, no need na pumunta sa office, pipindutin lang natin dyan na tayo mag-a-apply ng loan. Yun namang loan penalty condonation, yan po yung sa mga dati nang may utang. For example, dati tayong privately employed, lumipat tayo sa UP, hindi na natin na-update yung payment. May ongoing program po si SSS kung saan nako-condone yung penalty at nabibigyan ng payment option si member kung saan pwede niyang i-settle yung kanyang loan on an installment basis po. So, dyan natin siya i-apply. Again, no need na tayong pumunta sa office. I-apply na lang natin siya dyan. So, next po is the benefits tab. Yan po yung mga pwede nating maklaim kay SSS sa maternity. Ang maternity po for voluntary and self-employed, nakukuha yan pagkapanganak. Ang basic requirement lang po nan ay yung birth certificate ng bata. Kailangan certified true copy plus yung resibo ng pagpapa-certified true copy. So basically, each tab po naman, nakalagay doon kung ano yung required documents na kailangan natin. Sa sickness benefit, medical certificate at any kailangan kasi properly diagnose. Hahanapin dyan yung license number ng physician na nag-check up po sa inyo. So, yung requirements niyan sa sickness and disability claim, yun yung in support dun sa diagnosis. For example, dun sa na-discuss ni Sir Michael,
Kung naputulan kayo ng daliri, kailangan po yung x-ray reading ang i-upload dyan. Again, ang pagpa-file po ng sickness and disability claim, kailangan ay properly diagnosed ng physician. When it comes to retirement claim naman, mapipindot lamang natin yan kapag po tayo ay of age na, which is 60 years old or 65 years old. Sa funeral claim, sa pagpa-file ng funeral claim, kung kayo po ang gumastos sa pagpapalibing ng inyong namatay na kamag-anak or magulang or asawa, sa sarili nyong portal siya ifa-file. So, basically, ang requirements proof na patay na yung member, which is death certificate, proof of membership, saka po, kung kayo po ay hindi yung legal spouse, hihingan pa kayo ng official receipt ng mga nagastos sa pagpapalibing. So again, no need na po na tayo ay pumunta sa office for filing of certain benefits. Ito pong naka-reflect dyan. Yung death claim naman, accessible yan for dependent legal spouse. If yung namatay, kung kayo po naman ang claimant at hindi po kayo yung dependent legal spouse, yan po ay ifina-file na sa office. Kasi ang death claim, yung requirements niya nakadepende kung sino yung magki-claim. Yan po. Then under the payment reference number tab, dyan po, you can pay your contributions. Sorry. Pinakita pala dito sa maternity. Sorry. Balik tayo dun sa payment reference tab. Yan. So, contributions and load. Actually, you can pay individually yung contributions nyo on your own. Ang kailangan requirement lang kasi for online payments and GCash payments, Maya payments, is yung payment reference number. So for contributions, mag-generate ka lang. Kung mapapansin po ninyo sa screen, meron dyan voluntary pension booster. Kung gusto nyo mag-contribute sa voluntary pension booster, yun lang yung pipindutin natin. Then minimum of 500. If you have paid yung contributions ninyo, for example, uh, kada semester po kayo quarterly kayo nagbabayad ng contributions, automatic sa susunod na quarter, meron siyang pre-generated na payment reference number or PRN. Yun yung nakalagay sa right side na 8,400. Pero pwede yung ma-edit. Generate lang po tayo ng panibago. On our case, di ba po may memorandum of understanding na po si UPLB and SSS. So, I'm not quite sure with the details pa, but we're hoping na salary deduction ang contribution. So, yun, hindi na po natin kailangan ma-assess sa pagbabayad ng ating contributions. Kung may loan naman po tayo at babayaran natin, same din, mag-generate lang tayo ng payment reference number and we can pay it on our online banking, sa e-wallets po, yan po. So, dun naman sa may notifications sa upper right corner. So, kung nag-o-offer po si SSS ng webinars, you can attend po regarding sa mga bagong programs ni SSS. So, that is for the online services. Next po is pension booster. So, ito explain namin ano ba yung pension booster. So, we have two types of pension boosters, mandatory and voluntary. So, why would you want to save in mandatory and My SSS pension booster and voluntary My SSS pension booster? So, first and foremost, may legal basis po ito. So, under Section 4 ng RA 11199, it is mandated na mag-establish sa SSS ng Provident Fund for members which will consist of contributions of employers and employees, self-employed, OFW, and voluntary members based on the contribution rate in excess of 12% kasi upon implementation kasi no RA 11199, 12% na pa lang siya, ngayon 15% na, or monthly salary credit in excess of 20,000. So, up to the prescribed maximum monthly salary credit and their earnings. So, basically po kasi nung, nag, nung na-enact yung SSS law, ang ating pension
na computation ay formula-based. So, ang objective basically po ng ating pension booster ay para mas madagdagan yung pension natin pagdating ng araw. Yun po. When it comes to voluntary pension booster naman, meron tayong SSC Resolution number 458 dated September 9, 2020, approving the implementation. So, pwede tayo mag-contribute voluntarily in excess of the prescribed SSS contribution. So, yung objective talaga po ng pension booster is to help individuals to have an additional layer of financial support and security. So, upon retirement, siyempre lahat naman tayo yun yung look forward natin. So, bukod yung Social Security pension at bukod yung separation pay natin from employment at bukod yung personal savings, if meron man, meron tayong additional financial support in the form of the pension booster. So basically, yung ininvest yung pera, yung tubo nun, sa inyo ding babalik. Ang procedure kasi ngayon ng pension ni SSS is pinupul yung funds, tapos may operating expenses, tas yung pagdating ng araw, meron tayong secured na pension. Yung kinita ng fund mo, whether kumita ng maganda, nag-perform ng maganda yung fund mo dahil ini-invest ni SSS yun, kumita man siya o hindi, guaranteed ka dun sa pension base dun sa contribution mo. Ang objective ng pension booster, yung pera na inilagak mo, i-invest ni SSS yan, at yung kinita ng pera mo, babalik lahat yun sa'yo. So, yun po yung talagang aim ni pension booster. Kumbaga, by the word itself, ibinuboost niya yung pension mo pagdating ng araw. So, dun papasok yung pangalawang objective is to enhance the overall social safety net by offering tailored benefits and saving opportunities, which in turn contribute to the economic well-being and long-term financial stability. Long-term financial stability of workers. So, ito po, to illustrate, if you're earning, ito po for illustration purposes, to be honest na pag-iiwanan, kung pagbabasihan lang kasi natin yung contributions, basic contribution po ni SSS versus sa GSIS, ang laki po ng difference. Basically because, una, ang monthly salary credit po ni SSS is up to 30,000 lamang. Hindi ka po tulad po ni GSIS na wala silang ceiling. Naka-fix sila na 21%. So to illustrate po, halimbawa, nag-start na siya ng contribution at the age of 25 and retirement age is 60. Meron siyang management fee which is 1% per annum. Kasama dyan sa pension na naka-reflect is yung additional na 1,000 monthly benefit nung nag-grant nung implementation yung dagdag pension ng 2017. Pension duration, nag-pension siya ng 25 years. Tapos, naghulog pa siya ng voluntary My SSS Pension Booster contributing to 1,826.08 per month. So, ito yung assumptions natin. Ang magiging pension po natin is yung nasa total, which is pag ikaw ay nasa 28,000 na bracket at ikaw ay naguhulog sa mandatory pension booster and voluntary pension booster, yan po yung magiging pension ninyo pagdating ng araw. Again, ang ating voluntary pension booster, mayroon niyang factor, kung maliit yung nilagay mo, syempre, prorated siya dun sa makukuha mo. I mean, kung ano lang yung fund na nilagay niyo dyan, plus tubo, yun po yung balik sa inyo. So, in comparison po, ang enrollment both ni ito po is mandatory pension booster, automatic siya, naka-enroll siya if you are contributing, pag ang salary bracket na pinili po ninyo is nasa 20,000 and up, automatic po na a portion of your contribution goes to the mandatory pension booster.
Pero pag sa voluntary, ine-enroll po siya sa portal, then yun po ay magsa-start upon paying po. Pag nakabayad na tayo, dun mag-start yung membership ninyo. So, ang voluntary pension booster, in a layman's term, if you're familiar with Pag-ibig's MP2, yun po yung actually related, magkahawig po sila ng product na yun ni SSS. Ang maganda lang po sa voluntary My SSS Pension Booster, minimum of 500 pesos per month, maximum of none. So, yun po. Yan. So, for example, nag-invest po kayo kay voluntary My SSS Pension Booster this month ng 500. Next month, medyo nakaluwag-luwag tayo. Gusto nyo mag-invest ng 1,000 to 5,000. Pwede po yun. May flexibility tayo when it comes to voluntary pension booster. While as a mandatory po kasi, nakafix po siya. Depende dun sa table na pinakita ni Sir Michael kanina. So, your investment income is to be credited at the end of the calendar year based on the financial statement at yung performance ng ating pondo. And then the indicative interest income to be credited within the current year for final claims and withdrawals. So, sa benefits naman, automatic processing. Sa regular Social Security, siya, ina-apply siya via portal. Beneficiaries are the same in the regular SSS program. So basically, sa final benefits ito makukuha. Siyempre, yung amount, accumulated value at retirement depends on the amount of contribution investment performance. Yung po kasing Social Security, kapag po na tayo ay nagpa-file ng final benefit, pag sinabing final benefit is retirement, total disability and death, defined benefit siya, formula-based. So, guaranteed ka na ganito yung pension mo base dito sa dami at laki ng contributions mo. Unlike po dun sa dalawa, sa mandatory and voluntary pension booster, depende sa investment performance by the time ng retirement, yung makukuha po ninyo. Yung early withdrawal and pre-retirement withdrawal, sa mandatory, it is not allowed. Again, upon filing of final benefit nyo po siya makukuha. When it comes to voluntary pension booster, meron tayo full or partial withdrawal of contribution is allowed under certain conditions. If less than, yung po sa voluntary, naka-lock in siya for 1 year, then yung from 2 to 5 years po, pwede nating ma-withdraw pero prorated yung tubo, yung kita ng ating ah, pension booster po. Pero pag more than 5 years na po si pension booster, full, makukuha nyo din po ng buo yung tubo ng ating pondo. So, management and administration, ang regular Social Security is mandatory. When it comes to voluntary pension booster, again, meron siyang management fee of 1%. Shall be charged against the TAAB. Kailangan may disbursement account tayo na naka-enroll bago natin i-withdraw yung ating pension boosters. So, as of April 2024, 6.4 million na ng members ang naka-enroll na meron ay 6.5 members na ang merong mandatory pension boosters, 38,000 naman sa voluntary. Sa contributions naman is 96 billion sa mandatory, 574 million naman sa voluntary. And sa fund performance naman, as of April 2024, 5.9% sa mandatory and 6.32% sa voluntary pension booster. So, yun po, other matters and reminders. Amin po pinapaalalahanan lahat ng members sa mga empleyado po ng UPLB na we have to be vigilant. Ang SSS membership po natin is considered as personal data. 'Di ba? Ang under data privacy, ang personal data po ay hindi basta-basta ibinibigay kahit kanino. And let's make sure po na yung mga data natin kay SSS ay
in sync with our own data. Ibig sabihin, yung pangalan natin, yung birthday natin, ensure natin na tama sa records ni SSS kasi yun yung nakakapagpatagal ng pagkuha ng benepisyo. Si SSS kasi, once na maghulog ka dyan, for lifetime na yung hulog mo. Yung saying nga po ni SSS is, once a member, always a member. Kahit nung 1990s, to early 2000s, 2010s, yung hulog nyo before, nandyan na yan. Hindi yan mawawala. Unlike po sa private insurance na naglalapse, kay SSS po hindi. Nandyan na yan. Once a member, always a member. Kahit isa lang yung hulog mo, meron ka ng death benefit, may funeral benefit ka na. Yun ang kagandahan po sa SSS. Saka yung pagko-contribute natin sa SSS, yun yung ipon mo para sa sarili mo. It will be your long-term savings for future needs. So, meron din po tayong mobile app. Libre po itong nata-download sa Play Store, App Gallery, and App Store. So, kung ano yung credentials ninyo dun sa browser, sa portal ni SSS, yun din po yung login credentials ninyo dito sa mobile app. So, that's the end of our presentation. May we also present na ang SSS po ay may Facebook page, may Twitter account, we have a YouTube channel, Instagram, may TikTok din po. I'm not sure kung formally na-launch na namin yung podcast ng My SSS PH. Sa Viber naman, doon namin pinapadala yung mga circulars when it comes to latest programs po ni SSS. And thank you po, Ma'am Caroline, for very insightful discussion po regarding the online services po ni SSS. To our resource person, Sir Michael, Ma'am Caroline, and all our colleagues po who found time to attend this webinar. Thank you so much po sa inyo pong time and effort.